So, yun, mabalik tayo sa sa yung micros na tinatawag, micronutrients. Ito, dito natin kukuhanin sa vegetables at sa fruits. No? Yung macros, yun yung carbohydrates, fats, protein. Yun yung macros. Macronutrients. Yun yung sa yun nga, mga isda, protein yan. Yung mga pork, mga meat. Yan. Protein yan. Yung example ng micros kasi, yung like, halimbawa, niacin, vitamin A, vitamin B, vitamin E, hanggang zinc. Yun yung, yun yung micros. Yung macros, yung fats, protein, carbs. So, ubos na yung protein ko. Last bite na yun. So, ito na. Dito ako excited eh. Ang sarap nito. Ito ako excited sa noodles. Importante, unahin mo yung protein. Kahit pa paano, pag inuuna mo yung protein kainin, makakatulong yun para hindi mag-spike ng gusto yung insulin. Tapos, so, carbs next ka na. Tapos mo ng protein, carbs next. Sarap. Grabe. Grabe yung sarap nito. Tatalunin nito yung mga Chinese restaurant sa Binondo. Ang sarap nitong nagawa ko, grabe. Grabe to. Grabe. Hindi ko ini-expect na ganito ang lasa niya. Tatalunin nito ang mga Chinese noodles sa Binondo. Promise. Hindi nila kayang pantayan to. Meron akong mga ibang sangkap pa dito na hindi ko na minention. Pero hindi naman ganun kataas ng calorie. Pero secret kung paano ko ito ginawa. Grabe ang sarap. Buti na lang marami ako nito. Meron pa akong isang gantong serving doon. Marami pa yung natitira doon. Pero ito, napakadali ubusin ito. Grabe yung flavor. Alam mo yung hindi mo kailangan kumuha ng malaking portion. Kuha ka lang ng maliit na ganyan. Pag sinubo mo, pumasabog yung lasa. Kahit na konti lang kuhanin mo. Kahit konti lang. Makukuha mo agad yung lasa. Kahit nakalat yung lasa niya. Grabe. Ang sarap nito. Grabe ang sarap nito. Nakaka-excite yung lasa niya. Sa sobrang lasa niya, alam mo, pwede siyang ilagay dito eh. Yan. Sa lettuce, gawin natin roll. Pancit roll, lettuce roll. Grabe, na surprise ako sa lasa. Invento lang ako kanina na nagluluto. Kung ano lang yung mga sangkap na meron ako. Yun. Invento lang to.
Nakita nyo may niluwa ako. Yun isa sa mga secret. I-reveal ko na kasi nakita nyo na eh. Nakita nyo may niluwa ako eh. So ito. Itong niluwa ko na to, luya. Pansit ko may luya. Ang weird, di ba? Pero hindi. Nakakatulong siya sa lasa. At saka, ang purpose ng luya is para, yung benefit niya is para bawasan yung inflammation ng katawan. The best kasi yan, luya pagdating sa pag-control ng inflammation. Kaya maraming nagsasabing payat ako. Wala silang makitang taba sa akin. Dahil sa lagi akong kumakain ng luya, hindi ako namamanas. Ibig sabihin, yung mga unnecessary fats, wala sa akin. Kaya yung mukha ko payat. Kasi walang fats. Dahil sa luya yon. Hindi ako inflamed. Mababa inflammation ko. Ang katawan ko. Pero, kahit ganito katawan ko, kung tatanggalin ko yung luya, tapos kakain ako ng mga tamis. Like, yung mga Krispy Kreme. Yan. Ang bilis magpa-inflame yan. Kahit 2 days lang, makikita mo, babalik yung pisngi ko. Tataba yan. Magmumukha akong chubby. Kahit payat ka. Dahil sa inflammation yon, hindi yun dahil sa taba or payat ka. Minsan sa case ko ganun. Pero meron talagang yung ordinary case na talagang mataba lang siya, kaya mataba yung ano niya. Pero kung minsan may makikita ka, payat yung katawan niya, pero mataba yung mukha niya, ibig sabihin yun, minsan, ang isang cause nun, yung inflammation ng katawan. Kumaga manas. Pero once na sinulusyon mo ng mga herbal yun, gumamit ka ng mga onions, yan, cinnamon, yung mga cloves, yung ginger, turmeric, yan mga pangontra yan sa inflammation eh. Ako, ang number 1 ko is yung garlic, yung ginger. Ginagawa kong tea or nilalagay ko lagi sa pagkain para makontrol yung inflammation. Pagkaganting lasa ng pagkain, parang excited na ako na sa next meal ang isip ko na agad yung susunod na meal ko. Simula nung unang tikim ko hanggang ngayon, paubos na, ganun pa rin ang lasa, hindi nagbabago. Minsan kasi, may mga pagkain na sa unang subo mo, palibhasa gutom ka, ang sarap-sarap niya. Habang nabubusog ka, parang nawawala na ng, hindi na ganun kasarap. Pero ito, inuna ko yung chicken, so hindi na ako ganun kagutom nung sinimulan ko to. Pero masarap siya hanggang ngayon. Hindi magbabago yung lasa. Masarap pa rin. Itong noodles ko nga pala, hindi to ordinaryong noodles. Pwede ko kasi nakikita sa mga commercial na sa Facebook, commercial siya. Ito yung dried egg noodles. May nakita ako sa Osave. Bumili ako. Trinay ko. Gumawa ako ng pancit canton. Gamit yung dried egg noodles. Egg noodles to. Hindi ito yung ordinaryong noodles na gawa sa regular na flour. Pero ang masakit lang nun, hindi ko alam kung gaano ka legit yun.
Kasi, ewan ko, pagka kasi mga ganyang commercialized na pagkain, talagang minsan, ano ako wala ako tiwala. Ang dami kasing ganyang pagkain na commercially binibenta sa tao. Tapos minamarket nila as ganito. Pero ang totoo, hindi naman totoong bibigyan ko sa inyo ng example. Yung mga protein bars, familiar yung mga nag-gym sa protein bars. Alam nila yan. Ang market niya, di ba meron mga chocolate bars, yung mga Mars, yung mga Twix, yung mga Snickers. Merong sadyang ginawa para sa mga nag-gym. Yun yung protein bars. Ganun yun, parang ganun ang lasa niya. Pero, ang kino-commercial nila yun as high in protein. Para sa mga nag-gym. Pero totoo, pagka naging masusi ka dun sa item na yun, hindi siya protein talaga. Yun ang tawag sa kanya. Pero, pag tinignan mo yung nutritions niya, yung mga nutrition facts niya sa likod, more on sugar at saka carbs siya. Maliit lang na part yung protein. Meron siyang protein, medyo mataas kaysa ikukumpara mo sa Snickers or ano. Pero hindi ganun ka layo para masabi mo siya ng protein bar. Siyempre, isipin mo, protein bar, purong protein to para ako kumain ng isang chicken breast. Hindi. Para kumain ng dalawang Snicker na less ang sugar. Ganun. Maraming ganyan. Tapos yung mga fruit juice, yung mga high in fiber kuno na mga pineapple juice, no? High in fiber, may lycopene, pangontra sa cancer. Oh, totoo 'yon. Totoo 'yon. Lycopene, high in fiber ang pineapple, totoo pangontra sa cancer, lycopene. Pero yung mga juice na 'yan, unang-una, ang fiber ng pineapple is nandoon sa sapal niya. Pag in-extract mo yun, kinukuha mo na lang yung sugar niya. At saka yung lycopene niya. Wala na yung fiber doon. Not unless kasama yung pulp sa iniinom mo. Pag bumili ka naman ng mga can na ganyan, wala naman yan Puro liquid lang yan. So wala nang fiber yan. Kalokohan yun. Ngayon, yung lycopene na gusto mo, maliit na amount lang ang nakukuha mo doon. Ang karamihan na natatanggap ng katawan mo, nare-receive ng katawan mo, is yung preservatives. Yung preservatives nung lata. Kaya sa magsasabing healthy yun, yung mga pineapple juice, yung mga fruit juice na sa lata, nadideceive kayo. Kung gusto nyo talaga healthy, doon kayo sa talagang prutas. Maraming nadideceive na tao pag ganyan. Kung healthy ang talagang hinahanap nyo, yung talagang pineapple. Mga nakalata ang ganyan, ano man ng nutrients na meron yan. Maliit na maliit lang. Ang problema niyan, tinatalo ng preservatives. Yung preservatives content nan, mas malaking suffering ang nare-receive ng liver kesa dun sa benefits na makukuha mo sa kung anong maliit na nutrients na meron yan. Lugi ang katawan. Kaya yung sinasabing healthy, hindi healthy. Hindi yan healthy. High in sugar, maliit ang nutrients, high in preservatives. Pag sinabi mong healthy, dapat nagbe-benefits ang katawan. Pero yung mga ganyang foods na kino-commercial as healthy, karamihan dyan. Ano lang yan, mga marketing strategy, mga gimmicks. Yun ang totoo dyan.
Walang tatalo sa whole food. Walang tatalo sa whole food. Ano ba yung mga whole food? Yun yung mga food. Bibilin mo, lagay mo sa, lutuin mo. Wala ka nang ilalagay. Kakainin mo whole foods. Like halimbawa, chicken, fish. Maglagay ka ng grill, maglagay ka ng fish, maglagay ka ng chicken, maglagay ka ng pork. Grill mo, whole food yan. Ibig sabihin, food siya na wala na siyang mga extra ingredients. Wala na siya ng mga tomato paste, mga sinigang mix, mga seasoning na processed. Hindi ako against sa mga yan. Pero, ang pinag-usapan natin dito is yung whole food. So, kung ang pag-uusapan natin is yung talagang clean diet, malinis sa pagkain, at health talaga, walang tatalo sa whole foods. Yun. Wala akong sinasabi na masama. Kaya sabihin nyo, masama yung seasoning. Hindi naman. Basta in moderation, walang masama. Pero kung ginagawa mong sabaw yung nor seasoning, masama yun kasi mataas sa sodium yun. Sana ma-recreate ko tong ginawa ko ngayon. Pero malabo ko na ma-recreate to. Wala na ako nung isang sangkap. Pero natatandaan ko kung ano yung mga sangkap nito. Pero natandaan ko, yung isang sangkap na dapat ilagay dito para ma-recreate ko ulit to, maulit ko ulit yung ganong lasa. Naubos na. Naubos na. Last nga yung kanina nilagay ko dito. After ko kumain, mag-uwi ulit tayo. Tignan natin kung gaano kalaki yung nadagdag na timbang. Para may idea kayo. Kung matatandaan nyo kanina, mineasure natin tong kinain ko, simula dun sa chicken, sa saging, o sa dito sa pansit. 417 tapos 100. Nasa around 617 grams ang intake ko. Ito, naubos na. Saging nga natitira. Huli natin yung saging. Kasi sugar yan Dapat yan ang huli. Grabe, ang sarap. Ang sarap ng pansit. Grabe, ang sarap ng pansit. Panalo. Mamaya, yan ulitan. So, ngayon, nag-almusal ako. Ang susunod na meal ko niyan, dinner na. Ang oras ba? 11:07 na. Past 10 ako nagsimula kumain. 11:07 ako natap. 11:07 na. Patapos na ako kumain. So, pag measure ng meal, paano mo i-measure yung last meal? Hindi yung kung anong oras ka nagsimula. It's kung anong oras ka natapos sumubo, lumunok. So, kung matatapos ako lumunok ng
11:15. So, ang last meal ko is 11:15. Ganun sinusukat ko. Hindi kung anong oras ka nagsimula kumain. Kaya pagka nilagay ko sa record, kaya yung last meal ko, yun yung last na subo ko, lunok ko. Yun na makikita mo sa record. Ang tamis nito. Saging na ano to eh. Saging na lutundan. Ay, dakatan. Dakatan. Yung bang kulay orange na saging. Ang tamis. 11:08, 11:09. Yan. 11:09 ako natapos. Ngayon pa. Sabi, ang proper daw, may napanood ako, huwag ka daw agad inom ng tubig after mong kumain. May chemical reaction na nangyayari sa stomach pag ginawa mo yon. Kailangan, inom ka ng tubig, pag palipas ka muna ng 1 hour pagkatapos mo kumain. So, ako gagawin ko, ganun. Magpapalipas muna ako ng 1 oras. Magpapalipas muna ako ng 1 oras bago ako minom ng tubig. Ganun daw yun. Kasi lalo na pagka matamis yata yung mga kinain mo, imbis na magtuloy na yung digestion, na-halt yung digestion, parang stop. Nagsisimula ulit sa simula yung process. Pagka nagsisimula na siyang maglusaw, di ba? Kumakain ka, naglulusaw na siya. Pag minom ka ng tubig at humalo yan, parang nasisira yung flow ng digestion. Bumabalik na naman siya sa step 1, step 2. Imbis na nasa step 3 na siya na mainit na yung makina, parang nag-start ka ng sasakyan, di ba? Tapos umaandar ka na. Nasa third gear ka na. Tapos biglang uminom ng tubig. Patay na naman yung makina. Magsisimula ka na naman mag-start ng sasakyan. Punta ka na naman sa primera, segunda, tercera. Ganun na nangyayari pagka isinasabay mo yung tubig sa pagkain. Kaya ang maganda daw, hayaan mo muna ng 1 oras o kahit mga 20 minutes. Yan, hayaan mo muna. Kasi 20 minutes nagdadigest na tayo yan eh. Halos, kung tama lang yung amount na kinain mo, in 20 minutes or 1 hour, malulusaw yun ng ano. Kaya lang, siyempre, ibang usapan, pagkagaya ng kinain ko, nasa 600 grams, estimate ko dyan, mga 1.5 or 2 hours yan bago ma-digest yan ng stomach ko. Kasi yung normal kasi na pagkain, di ba, yung normal na pagkain ng tao, 1 cup ng rice, nasa around 200 grams yon. 200 grams. Tapos, let's say sabihin natin na isang putol ng tilapia na 100 grams. Sakita nyo naman kanina yung chicken, di ba? Isang slice ng chicken breast, no? Nasa 100 grams. So, di ba? Yung mga usually nakain ng tao, ganun. Tapos, minsan wala namang gulay yan eh. Minsan sabaw-sabaw lang yan. Tapos, o kaya mga seasoning, yung mga ketchup, ganyan, mayo, di ba? Tapos minsan, yung iba nagpo-prutas, di ba? So, let's say sabihin na natin mga kakain 200 grams na kanin, tapos 100 grams na ulam, tapos 50 grams na prutas or dessert or ice cream. So, mga nasa 300 grams lang yun. Yung mga ganong klase ng kain na normal, kayang lusawin yun in 20 minutes or less than 1 hour. Malulusaw yun ng stomach natin. Pero yung kinain ko kanina, imagine nyo, doble yun. Yung 350 na sinabi ko, 200 grams ng rice, 100 grams ng tilapia or chicken or pork, 300 yun. Ang kinain ko ngayon, tandaan nyo, 617 grams. So, expect na natin na malulusaw yan after 2 hours. Ganun katagal malusaw yan. So, ang susunod na kain ko nito later, it's either 5 or 6 or 7. Basta pinaka-late ko nakain 7, pero iniwasan ko kasi kumain ng 7 eh. Hanggat maaari, last meal ko is 5. Pero kagabi, wala. Hindi ko nasunod yun. Ang nag-multiple meal ako. Kumain ako ng 5, tapos kumain ulit ako ng 7 kagabi. Tapos kumain ulit ako ng... kumain ako ng 6. Tapos kumain ulit ako ng 7. Kasi, nangyari kagabi, kumain ako kagabi ng alas 5, ng dinuguan bago ako mag-walk.
Kumain ako ng isang mangkok na dinuguan. Tapos, pagkatapos ko mag-walk, na-attempt ako doon kasi nagluto ako ng 4 na hard-boiled eggs. Kinain ko yung hard-boiled eggs, nilagyan ko nitong, ito, yung Jufranas with chili. Parang kumakain ng kwek-kwek. Yun, kinain ko yun. Tapos sinamahan ko ng pickles, yung cucumber. Ginawa ko, may homemade pickles ako. Paborito ko yun eh. Tapos, nung naghuhugas na ako ng plato ng gabi, nasa around 8 na pala yun. Hindi pala 7 yung last meal ko kagabi. Nasa past 8 na pala yun. Si Utol, kumakain ng minudo. Ang dami ng minudo. Nakihati ako sa kanya. So, mga ganun. Mga nasa 8:30 yung last meal ko kagabi. Kumain pala ako ng minudo kagabi. Oo. So, yun. Yun yung mga kinain ko. So, ngayon, ang dami. Over ako sa pagkain. Kaya lang, guys, kaya doon gumagawa ng video na to para ipakita ko sa inyo, transparency, na malakas ako kumain. Kaya lang talaga, mabilis ang metabolismo ng katawan ko. Kaya, nasi-shred ako. Dahil na rin siguro sa yung ginagawa kong procedure, yung cycling ng pagkain, tapos yung mga activities ko, tapos yung workout ko. Yun, siguro, yun ang dahilan kaya mabilis ang metabolism ng katawan ko. So, gagawin natin ngayon is magtitimbang ako ngayon